dahil dito sa SMNI, gikan sa MASA, dahil kay PRRD, nalaman natin karamihan pala ng mga congressman diyan sa Batasang Pambansa ay may mga kanya-kanyang mga construction firm. Yun. Na kaya naman pala yung mga pork barrel, kunyari pinagtatatanggal nila, pero ito naman pala yung ipinalit nila. Ito, nagkanya-kanya sila ng mga negosyo, may mga negosyo sila ng mga construction firms, tapos ito, inilagay yung mga budget saan? Doon sa ahensya ng gobyerno na nagbibigay, na nakikipag deal sa kanilang mga infrastructure projects di umano. Pero ang nakakainis kasi dito, mga bossing, tinaasan nila, ito talaga kasi ginagawa nilang tanga tao eh. Tinaasan mo yung budget natin sa DPWH, pero wala tayong infrastructure projects itong darating na 2025 tapos ang laki ng budget ng DPWH. Tapos malalaman mo pag tiningnan mo yung DPWH, ang majority ng projects nila for 2025 flood control pa din, mga bossing, at saka multi-purpose hall. Hindi ba itong national budget na pinirmahan nila, sobra talaga to. Brutal ito eh. Yes. Brutal na talagang blatant na kumbaga daylight na pagnanakaw talaga ito eh. Oo, talagang makikita mo kalokohan, mantakin mo ha. In-expose na yan sa atin ni Congressman Arnie Teves noon eh, na they are opposing yung 2024 budget nung 2023 yun eh, pinirmahan. Kasi nasa konstitusyon na dapat ang pinakamalaking portion ng general appropriations ay nasa education sector. Yes. Pero this time, makikita mo na inilagay nila yung pinakamalaki na allocation sa DPWH. Alam naman natin na karamihan sa mga congressman ngayon dahil dito sa SMNI, gikan sa MASA, dahil kay PRRD, nalaman natin karamihan pala ng mga congressman diyan sa Batasang Pambansa ay may mga kanya-kanyang mga construction firm. Yun. Na kaya naman pala yung mga pork barrel, kunyari pinagtatatanggal nila, pero ito naman pala yung ipinalit nila. Ito, nagkanya-kanya sila ng mga negosyo, may mga negosyo sila ng mga construction firms, tapos ito, inilagay yung mga budget saan? Doon sa ahensya ng gobyerno na nagbibigay, na nakikipag deal sa kanilang mga infrastructure projects di umano. Pero ang nakakainis kasi dito, mga bossing, tinaasan nila, ito talaga kasi ginagawa nilang tanga tao eh. Tinaasan mo yung budget natin sa DPWH, pero napakarami ng mga projects na approved nung panahon ni PRRD ang nasa listahan na ng mga misappropriated projects. Meaning yung mga infrastructure build projects ni PRD, ito yung mga tinanggal na nila sa kanilang listahan. So wala tayong infrastructure projects itong darating na 2025 tapos ang laki ng budget ng DPWH. Tapos malalaman mo pag tiningnan mo yung DPWH, ang majority ng projects nila for 2025 flood control pa din, mga bossing, at saka multi-purpose hall. Hindi ba? Ang laki talaga ng ginap ng budget ng DPWH para lang dito sa flood control system at saka itong multi-purpose hall. Meron ba tayong bagong highway? Oh. Meron bang mga bagong tulay, bagong mga connectors, meron bang mga bagong mga pinagagawang construction marvel at least man lang dito sa Pilipinas na talaga namang masasabi natin na kakaiba ngayong panahon natin, ngayong henerasyon natin? Wala naman. So bakit ang laki-laki ng budget sa DPWH? And 2 consecutive budgets na mas malaki ang DPWH kaysa sa mga partners kaysa sa Department of Education or sa education sector. Sobrang maling-mali po. Yung nakakapagtaka lang din kasi dito, Master Judea, mga partners. Bakit din pinapayagan ng mga senador natin ito? Supposedly, check and balances, Congress, ang Senate, ang maglilinis nung nakikita nilang mga hindi magandang ginagawa, yung hindi magandang mga insertions ng Congress eh. Kaya lang ang lumalabas, pinaghahatian na kasi nila eh. Yes. Oo, pinaghahatian na nila
yung pinagpaparti-partihan na nila itong mga proyekto na ito, itong mga AICS at kung ano-ano pa. Well, napakabuti rin talaga eh. Nalalaman natin lahat ng ito, mga bossing. Alam nyo kung saan? SMNI. Kung Correct. wala ang SMNI, yung mga magagaling na mga host ng SMNI, mga guests ng SMNI, kung makikinig lang tayo sa mainstream media na makikita mo puros halos lahat pabor sa gobyerno yung kanilang pagbabalita. Wala na. Hindi na natin malalaman ito. Itong mga ganitong klase ng mga bagay-bagay. Tama. Kaya Yes. napakalaking bagay talaga na merong SMNI na naglalahad, nagbabalita ng kung ano yung mga iniiwasang ibalita ng mainstream media, mga partners.